Huwag natin masyadong palakin yung usapin ng Corruption Perceptions Index kasi andun sa pangalan perception. Aha. Pero ang sinusukat lang dyan yung nakikita. Pero kung mapapansin nyo, nung kasagsagan ng pork barrel na issues na skandalo noong 2023, 2024, hindi actually nakikita yon pero ang tindi ng corruption. So para sa amin, huwag masyadong ipagpalagay na porke mataas ang perceptions ay mataas yung corruption kasi minsan kahit mababa yung perception, tago yung corruption. So sa amin, sobrang halaga yung punto rin kasi ang ibig sabihin niyan, okay, pwede natin pansinin yung usapin yung perceptions index kung pinapakita niya na napapansin ba ng tao hindi. Pero higit pa doon, yung pag-iral ng korupsyon ang dapat hinaharap natin. Kumbaga, huwag tayong matakot kahit na mataas ang perception index kung hinaharap naman yung korupsyon. At the same time, huwag tayo kampante. Kung mababing kung magandang ranking natin para walang korupsyon, ang pinapakita lang yun, tago yung korupsyon. So hindi kami nababahala dun sa pagbabago ng perceptions index na yan. Malamang kasi hindi, tulak yan talaga ng naisiwalat sa mga corruption scandals. Pero hindi yan ang pangunahing usapin. At sa amin nga, kung pwede, huwag na pansinin ang corruption perceptions index. Ang pansinin, yung matinding korupsyon sa ating bansa. Walang duda. Sobrang halaga actually na mataas yung perception na nakita yung corruption. Pero ayun nga, sa amin, ang huwag natin pagpalagay na porke nakita yung corruption, naharap siya. Kasi sa mahabang panahon naman, mataas yung perception ng corruption sa bansa, pero yung mga nasa poder, parang gumagalaw sila para itago yung corruption. So, sila punto namin sa halip na masyado mag-focus tayo sa panukat ng index, sa halip na magsabi na focusin natin na nag-slide down yung Pilipinas doon. Ngayon, may harap tayong issues ngayon Nakita natin yung daan-daang bilyong pork barrel scandals. Noong isang araw lamang, may isiniwalat na di umanong involvement mismo ng presidente. Sa amin, huwag yung index ang tignan natin. Sa harap natin yung mga kaso. Ang tanong, anong gagawin natin na may ganong klase impormasyon? At sabihin natin, mga aligasyon lamang. Ang tanong ngayon, kahit aligasyon lamang yan, anong ginagawa natin bilang bansa, bilang gobyerno, including mga anti-corruption agencies, including yung Kongreso, anong ginagawa para at least i-investigate kung totoo ba o hindi, yung mga napakaseryosong aligasyon. Sa amin, yun ang pinakamalaga. May mga kinakaharap tayong corruption issues ngayon, saan harapin naman na maayos? Sabi niyo na mahalaga kasi nga dahil sobrang tagal yung corruption, sobrang nasanay ng mga tao na normalize na siya. Pwede yung maliit na corruption sa LGU, even halimbawa sa mga kotong na polis, hanggang sa pinapataas sa corruption, medyo nasanay na tayo doon. Yung concern talaga sa corruption, minsan namamanid tayo So yung maganda dun sa corruption scandals, yung nabiglang numero at napangalanan yung mga pinakamalaking sapot sa korupsyon, kahit paano medyo na narinig yung mga tao yung kahit nasanay ka sa korupsyon, sa sobrang tindi na nangyayari, medyo gumagalaw talaga. Kaya yung daan-daan libong lumabas dun sa kalsada nung nakaraang taon, napaka-positibo. Ibig sabihin, tama kayo. Hindi lang nakikita yung corruption. Actually, gumagalaw yung mga tao para harapin yon. Alam naman natin na minsan yung mga tao sa komunidad ay hindi pinapasa yung corruption kung natutulungan naman sila ng mga politiko, mga dinisiyang kilala nila. Pero sa amin, unti-unti yan. Ang unang-una dyan, makita natin gaano kalala yung problema. Ikalawa doon, paano natin lulugar ang ating sarili na kahit potentially nakikinabang tayo sa korupsyon ng politiko, mas malayong tanaw natin, ano bang klaseng gobyerno gusto natin? Anong klaseng pakikitungo sa mga corrupt na officials ang gusto natin? At yun nga, hindi yan magabago overnight, pero tama kayo, napakalaking bagay talaga yung paglabas ng mga skandalo ng nakaraang taon.